Mga kaibigan, ikinararangal kong ipakilala si Professor Wang Wen, isa sa pinakakilalang professor sa China. Siya ang dekano at professor ng Chongyang Institute for Financial Studies sa Renmin University. Siya rin ang dekano ang School of Global Leadership, deputy dean ang Silk Road School, at isang kilalang professor at executive director ang China-US People-to-People Exchange Research Center and Renmin University of China. Salamat, Professor Wang, sa inyong pagdalo. Salamat sa pagbibigay ng mahalagang plataporma at pagkakataon para sa akin. Tiyak, sa palagay ko mahalaga para sa ating mga panauhin na marinig mismo mula sa isang profesor na Chino at matuto pa mula sa pananaw ng China. Kaya may ilang tanong ako na nais ko itanong sa iyo para lahat tayo sa buong mundo ay mas maintindihan pa ang China at kung paano tinitingnan ng China ang mundo sa kasalukuyan. Professor Wang, una kong tanong, marami pa rin sa kanluran ang naniniwalang matatag pa rin ang US pinamumunuang pandaigdigang kaayusan. Pero sa pananaw mo, nagsimula na bang lumipat ang mundo sa isang bagong sistema na hindi pa lubos na kinikilala? Oo, sa tingin ko nagbago na ang mundo. Bagamat nananatiling pinakamakapangyarihang bansa ang Estados Unidos at siya ring pinakamakapangyarihang tagalikha ng gulo sa buong mundo, bumabagsak na ang sistema ng pangunahing hegemonya ng US. Ang internasyon na nakaayusan ay pumapasok sa isang panahon ng transisyon kung saan ito ay muling hinuhubog ng pagsasanib ng iba't ibang puwersa. Maaring magtagal ang transisyong ito, marahil ay aabot ng 5, 10 o higit pang mga taon. Gayunpaman, apat na natatanging katangian ng de-Amerikanisasyon ng hegemonya ang malinaw ng nakikita. Hayaan ninyong ipakita at ipaliwanag ko sa inyo isa-isa. Una, Katangian. una ay ang multipolarisasyon ng estruktura ng kapangyarihan. Sa loob ng kanluran, ang pagtaas ng populismo at sentimiento laban sa globalisasyon ay nagpapahina sa kredibilidad ng mga institusyon ng kanluran. Ang Estados Unidos mismo ay nagsimulang magpakita ng tendensya tungo sa estratehikong pag-atras at hindi na handang sagutin ang gastos ng walang hanggan para sa mga global public goods. Kaya kasabay nito, ang mga umuusbong na bansa tulad ng China, India at Rusya ay unti-unting nakakakuha ng mas malaking impluensya sa pandaigdigang usapin. Kaya't itinutulak ang internasyonal na sistema patungo sa isang multipolar na kaayusan. Ang pangalamang katangian ay ang desentralisasyon ng kapangyarihang pang-ekonomiya at technological. Ang malakihang produksyon ng China sa mga sektor ng berdeng teknolohiya, kabilang ang solar power, wind energy, kuryente, mga sasakyan at baterya, ay hindi lamang nagbaba ng pandaigdigang gastos sa decarbonization, kundi lubos ding binago ang geopolitics ng enerhiya. Ang mga technological at industrial na bentahe nito ay nagiging bagong anyo ng impluensya na epektibong pumapalit sa technological na hegemonya na tradisyonal na hawak ng kanluran. Kaya, kasabay nito, higit pa rito, ang China ngayon ay may matibay na kalamangan laban sa Estados Unidos sa mahahalagang larangan tulad ng pagpapaunlad ng infrastruktura, 5G technology pagmamanupaktura, kuryente, pagliha ng enerhiya, at kalakalan ng mga produkto. Binabago ng dominasyong ito ang pandaigdigang dinamika ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Bagamat nananatili pa rin ang Estados Unidos sa unahan sa mga sektor tulad ng panangalapi at kabuuang GDP. Ipinapakita ng kasalukuyang mga trend na malamang na malampasan ito ng China at maging nangunggunang ekonomiya sa mundo bandang 2035. Ang ikatlong punto, ang ikatlo ay ang pagkakahiwalay ng istruktura ng seguridad. Dahil ang sistema ng mga alyansa militar na pinamumunuan ng US ay kasalukuyang humaharap sa isang krisis ng tiwala. Dumarami ang mga bansang Europeo na aktibo naghahangad ng estratehikong otonomiya na pinapalakas ng lumalaking paniniwala ng labis na pag-asa sa garantiyang pansiguridad ng US ay hindi na isang matatag na estratehiya. Noong krisis sa Ukraine sa gitnang silangan, matagumpay na hinamon ng Iran bilang gitnang kapangyarihan ang Estados Unidos sa pamamagitan mga paraang parang pelikula gaya ng drone warfare.
Kaya nabasag ang matagal ng monopolyo ng US sa mga usaping pangsiguridad sa reyon. Kaya ngayon, kahit ang mga pinakatradisyonal na kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Hapon, UK o Canada ay nagpapakita ng pag-atubili na magbigay ng suportang militar sa Washington. Kaya ang panahon ng hegemonya ng militar ng US ay epektibong natapos na. Kaya ang konklusyon ko ay panahon na para pag-usapan natin ang post-American era. Sa katunayan, ilang dekada na nakalipas, nagsimulang maglatala ng mga libro tungkol sa post-American era ang mga Amerikanong iskular. Gayunpaman, ang pagdating ng post-American era ay hindi nangangahulugang agad dilitaw ang isang bagong pandaigdigang kaayusan. Kaya, naniniwala ako na ang mga darating na dekada ay mananatiling panahon ng transisyon gaya ng nabanggit mo na tinatampukan ng sabayang pag-iral ng iba't ibang pananaw ng kaayusan. Kung saan ang kompetisyon at integrasyon ay laganap. At mula sa panig ng China, binigyan din ng China ang isang pandaigdigang kaayusan na nakasentro sa United Nations na isinusulang ang pagpapalit at reforma nito sa halip na isang revolusyonaryong pagbabago. Sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng Belt and Road Initiative, AIIB, at Asian Infrastructure Investment. Kaya ang aking konklusyon ay naniniwala ako na sa susunod na dekada o marahil mas matagal pa, malamang nabibigyang diin ng pandaigdigang kaayusan ang plural at pluralistikong pamamahala, koordinasyon ng mga reyon at kolektibong seguridad sa halip na pamunuan ng iisang hegemon. Kaya yon ang aking punto. Oo, maganda yan, Professor. Sa tingin ko, nakita na rin natin ang pagbabagong ito nitong mga nakaraang taon. Nakikita natin na patuloy na lumilitaw ang China bilang isang napakalaking pandaigdigang superpower. Nakikita rin natin na ang reputasyon ng Estados Unidos sa buong mundo ay nagsisimula ng bumaba. Bumababa na ang ating pandaigdigang impluensya. At gusto kong pag-usapan ang gitnang silangan dahil ito ay napakahalaga sa buong mundo, lalo na sa Estados Unidos at sa China. At dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan at nagpapatuloy na sigalot sa Iran, nakikita nating tumataas ang presyo ng langis. Nakikita rin nating mas nagiging pabago-bago ang mga pamilihang pinansyal. Sa palagay mo ba, pansamantalang pagkagambala lang ito? O maaari ba nitong pabilisin ang mas malalim na pagbabago ng pandaigdigang sistemang pinansyal? Sa tingin ko, hindi ito basta-basta isang simpleng pansamantalang paggagambala. Sa halip, pinapabilis nito ang isang malalim na bitak sa loob ng pandaigdigang sistemang pinansyal na ang epekto ay magiging pangmatagalan at estruktural. Pag-usapan natin ang tungkol sa sistemang petrodollar. Dahil sa nakaraang mga dekada, ang sistemang petrodollar ay nahaharap na yon sa kawalang katatagan. Sa loob ng mga dekada, ang pangunahing luhika ng pandaigdigang ekonomiya ay nakabatay sa isang siklo kung saan ang mga bansang producer ng langis ay nagluluwas nito kapalit ng US dollars. Pagkatapos, nire-recycle nila ang mga dolyar na yon pabalik sa pamilihang pinansyal ng US. Gayunpaman, sa konteksto ng kasalukuyang sigalot, ang pagiging maasahan ng Estados Unidos bilang tagapagbigay ng seguridad ay napapailalim sa pagsusuri. At ang seguridad ng mga kaalyado nito, pati na rin ang mga linya ng supply ng enerhiya ay nabigong matiyak. Kaya ito ang nagtulak sa mga sentral na bangko ng ilang bansa na makilahok sa isang pansamantalang pagbebenta ng US Treasury bonds. Kaya naman pinabilis nito ang proseso ng de-dollarization. Kaya kung magpapatuloy ang trend na ito, direktang mahahamon ang pamantayan ng US dollar bilang pangunahing reserbang pera ng mundo. Sabi nito, sa tingin ko alam naman nating lahat na tumaas na ang presyo ng langis sa mahigit 100 US dollars kada bariles nitong mga nakaraang araw. At sa ilang pagkakataon, mas mataas pa nga, kaya napipilitan ng mga bansa na muling suriin ang kanilang estratehiya sa enerhiya at pag-aralan ang pandaigdigang paglipat patungo sa mga bagong pinagkukunan ng enerhiya. Lahat ng ito ay ginagawa upang makawala sa geopolitical na pagkakagapos sa kanilang mahalagang kabuhayan
na nakasalalay sa enerhiya. Isa pang napakahalagang katangian ay ang muling pagsasaayos ng mas malawak na hanay ng mga asset na itinuturing na ligtas na kanlungan. Tradisyonal, ang ginto. Ang ginto ang naging pangunahing ligtas na kanlungan tuwing panahon ng geopolitical na alitan. Gayunpaman, sa gitna ng kasulukuyang krisis sa gitnang silangan, ang presyo ng ginto ay nagpakita ng kakaibang pagbaba. Ipinapahiwatig nito na magbabago na ang galaw ng merkado. Maaring ngayon ay ang kapital gravitation. ay unti-unting napupunta sa mga medyo independyente. Kaya, sa ngayon, maaring ang ating kapital ay unti-unting napupunta sa mga medyo independyente at mababang volatility na merkado tulad ng A-share market ng China o direktang nagsasagawa ng pag-hedge laban sa panganib sa loob ng bagong sektor ng enerhiya. Kaya Ang opinion ko ay ganito. Sa kabuuan, ang pagtaas ng presyo ng langis at ang kaguluhan sa merkado na dulot ng sigalot sa gitnang silangan nitong nakaraang mahigit 1 buwan ay nagsisilbing isang stress test para sa tibay ng kasalukuyang sistemang pinansyal na nakasentro sa dolyar na naglalantad ng maraming pangunahing kahinaan. Kaya sa pananaw ko, ang konklusyon ko ay maaring masabi natin na nagsimula ng pagbagsak ng hegemonya ng US dollar sa pananalapi. Sa tingin ko totoo talaga ito at sa katunayan sa oras ng pagre-record na ito, may lumabas na bagong ulat na nagpapakita nito. Patuloy na bumababa ang halaga ng dolyar ng Estados Unidos at ang bahagi nito sa pandaigdigang reserbang salapi ay patuloy ding bumababa. Nakikita natin na ang bahagi ng dolyar ng Estados Unidos sa pandaigdigang reserba-P ay nasa pinakamababang antas sa loob ng mga 25 taon. Kaya napapansin natin na dumarami ang mga bansang may hawak na mas kaunting dolyar ng Estados Unidos. Sa palagay ko, may saysay ang mga nabanggit mong punto. Profesor, gusto kong pag-usapan ang BRICS at sa tingin ko ito ay isang bagay na talagang aktibo ang China. Nakikita natin ang BRICS bilang sagot sa pandaigdigang kaayusan na pinangumunahan ng Estados Unidos. Habang lumalawak ang BRICS at nagiging mas makapangyarihan sa ekonomiya ang Global South, sino po sa tingin ninyo ang mga pangunahing panalo at talo sa kasalukuyang yugto ng muling pag-aayos ng geopolitical at ekonomiya? Oo, sa totoo lang, hindi ako ganun kasang-ayon sa paggamit ng salitang panalo o talo para ilarawan ng kasalukuyang pagbabago. Mas gusto kong ilarawan ang kasalukuyang trend sa pamamagitan ng paglago o pagbagsak. Dahil ang patuloy na krisis sa gitnang silangan ay patuloy na yumanig sa pundasyon ng mga pandaigdigang pamantayan. Hindi na lang basta pasibong tumatanggap ng mga internasyonal na pamantayan. Ginagamit na ng mga bansa sa Global South ang mga plataporma tulad ng BRICS Mechanism at Shanghai Cooperation Organization, gaya ng nabanggit mo, upang itulak na mailagay ang mga isyu ng kaunlaran sa pinakasentro ng pandaigdigang pamamahala. Ang sama-samang kapangyarihang makipagtawaran ng mga bansa sa Global South, lalo na sa mga sektor tulad ng enerhiya, pagkain at mahahalagang mineral, ay umabot na sa hindi pa nararating na antas. Kahit na pinupukaw ng Estados Unidos ang alitan, ang mga bansa ng Global South ay matatag na nagsisilbing hangganan para sa kaunlaran at mas mataas na estratehikong otonomiya. Kaya ang mga bansa nito ay karaniwang nagsusulong ng patakarang panlabas na hindi pumapanig at praktikal sa pamamagitan ng pagtangging pumili ng panig sa tunggalyan ng mga malalaking kapangyarihan. Nakamit nila ang mas malawak na kaluwagan sa paggawa ng pulisiya at pinalawak ng mga oportunidad para sa kaunlaran. Kaya, una sa lahat, sa pamamagitan ng ilang mga plataporma ng kooperasyon tulad ng Belt and Road Initiative o ng Africa Continental Free Trade Area, nagtatayo sila ng mga panloob na network ng sirkulasyon na hindi gaanong umaasa sa mga tradisyonal na merkado sa Global North. At sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng kalduran ay pababa na.
Ang may tinatag na mekanismo, halimbawa ang G7 at ang Bretton Woods System, sila ay nahaharap sa matinding krisis ng tiwala, na dulot ng kakulangan sa mga kinatawan, at kawalan ng kakayahang epektibong tugunan ang mga pandaigdigang hamon. Ang pandaigdigang impluwensya ng kanilang paggawa ng desisyon ay unti-unting nababawasan. Kaya tingnan mo ngayon, US. US. Ang unilateralismo at proteksyunismo ay nagsisimula ng bumalik sa kanila bilang mga hamon sa pulisiya ng kanluran, tulad ng decoupling at pagkaantala ng supply chain. At ang estratehiyang small yard, high fence ay nagpalala ng sarili nilang domestikong implasyon, pinahina ang katatagan at kausayan ng pandaigdigang ekonomiya, at sa huli ay nagdulot ng pinsala sa kanilang sariling interes. Bukod dito, parehong humihina ang soft power ng US at ang atraksyon ng kanilang modelo ng pag-unlad. Ang madalas na paglitaw ng mga isyu sa kanluran, kabilang ang populismo, pampulitikang pagkakabaha-bahagi at pagkakawatak-watak ng lipunan, ay unti-unting nagpapahina sa pandaigdigang atraksyon ng kanilang modelo ng pag-unlad. Kaya naman, ang aking konklusyon ay sa kasalukuyan, ang iba't ibang matagumpay na landas ng pag-unlad na nilikha ng mga bansa sa Global South ay nagbibigay sa mundo ng mas malawak na hanay ng mga pagpipilian. Mas marami na tayong pagpipilian. Kaya ngayon, hindi ko alam kung kilala ninyo ang isang tagapagbalangkas ng patakaran mula sa China. Gumagamit kami ng Baiyan Jianzhu, na ang ibig sabihin ay pagbabago na hindi pa nakita sa loob ng isang siglo. Ibig sabihin nito, maraming mga pangyayari na hindi natin nakita sa nakaraang isang siglo. Kaya sa tingin ko, napakatumpak ng paglalarawan ng mga gumagawa ng patakaran sa China sa pagbabagong hindi nakita sa loob ng isang siglo, sa palagay ko. Oo, sang-ayon ako dyan. Sir, maraming salamat po sa napakadetalyadong paliwanag na yon. Gusto kong pag-usapan ang pinakamalaking relasyon na sa tingin ko ay pinakaimportante sa mundo. At yon ay syempre ang relasyon ng Estados Unidos at China. Ngayon, sa Estados Unidos, madalas naming nakikita na inilalarawan ito bilang isang zero-sum na tunggalian. Ibig sabihin, may kailangang manalo at may kailangang matalo. Sa palagay mo, ano ang pinakamalaking maling akala sa pandaigdigang estratehiya ng China ngayon? Mahalaga talaga ang tanong na ito. Sa katotohanan, ang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan sa buong mundo tungkol sa grand strategy ng China ngayon ay ang pagtingin sa China bilang isang hamon, na ang layunin ay pabagsakin ang kasalukuyang internasyonal na kaayusan sa halip na maging pangunahing katuwang sa pagbuo na nakatuon sa pagbubukas ng mga bagong posibilidad. Sa tingin ko, para sa kanluran, batay sa sarili nilang karanasan sa kolonyal na pagpapalawak, karaniwang binibigyang kahulugan ng mga bansang kanluranin ang pag-angat ng China sa pamamagitan ng zero-sum na lohika ng hegemonic succession. Tulad ng nabanggit mo, tulad ng sinabi mo, isang pag-iisip na nagdulot ng isang pangunahing maling kalkulasyon sa estrateya. Ipinapantay ng kanluran ng pag-unlad na may katangiang Chino sa ekspansyonismo. Sa naratibo ng kanluran, ang pag-angat ng isang makapangyarihang bansa ay hindi maiiwas ang samahan ng pananakop ng militar at paghati-hati ng mga saklaw ng impluensya. Dahil dito, itinuturing nila ang Belt and Road Initiative bilang isang hakbang ng pagpapalawak ng teritoryo at tinitingnan ng mga kilos ng China para protektahan ang kanilang soberanya bilang mga gawa ng agresyon. Gayunpaman, ang malaking pundasyon ng pag-unlad ng China ay malalim na nakaugat sa mapanuring katangian ng kanilang agraryong sibilisasyon. Ang pangunahing prinsipyo nito ay ang paunlarin ng sarili upang makinabang ang iba. Sa halip, nasakupin ang iba para palakasin ang sarili. Kaya alam nating lahat bilang isang karaniwang halimbawa, 600 taon nang nakalipas, isang napakasikat na tao, si Zheng He, at ang 7 niyang paglalayag sa kanlurang karagatan.
Ang kanya ekspedisyon na may plota na mas malaki kaysa sa kay Columbus ay hindi nagresulta sa pagsakop ng kahit 1 pulgada ng banyagang lupa. Kaya't ito ay nagsisilbing makasaysayang patunay na mapayapang likas na ugali ng China. Ito ang unang maling pagkaunawa. Sa tingin ko, ang pangalawang maling interpretasyon ay ang pagtingin sa win-win na kooperasyon bilang isang bitag. Mga konseptong iminungkahi ng China, tulad ng komunidad na may isang kinabukasan para sa sangkatauhan, at ang prinsipyo ng malawak na konsultasyon, magkasanib na ambag, at pinagsasaluhang pakinabang. Ang mga prinsipyong ito, mga konseptong iminungkahi ng China, ay idinisenyo upang magbigay ng isang hindi mapanlaban at hindi eksklusibong balangkas ng kooperasyon para sa globalisasyon. Pero ang problema ay madalas na itinuturi ng mga kanluraning media ang mga konseptong ito bilang mga kasangkapan para sa kompetisyon sa ideolohikal na pamumuno. Sa katotohanan, ang proyektong pang-imprastruktura ng China sa Afrika ay walang kasamang anumang pampulitikang kondisyon at hindi nakikialam sa mga panloob na usapin. Kaya, ang layunin nila ay mapagtagumpayan ang mga hadlang sa pag-unlad at lumikha ng isang pinagsasaluhang merkado. Isang layunin na lubos na naiiba sa pandarambong ng yaman na naging katangian ng panahon ng kolonyalismo. At ang huling hindi pagkakaunawaan, ang huling maling interpretasyon ay ang pagtingin sa multipolarismo bilang isang banta. Dahil hindi layunin ng China na buwagin ang mga umiiral na institusyon tulad ng UN o World Bank. Sa halip, isinusulong ng China ang kanilang reforma upang matiyak na sila ay magiging mas representatibo at inklusibo. At isinusulong ng China ang multilateralismo, ngunit tinututulan nito ang monopolyo ng paggawa ng mga patakaran ng kahit anong iisang bansa o blok. Kaya sa tingin ko, sa kabuuan, sa panahon na yon, isa sa mga napakahalagang pangyayari o malinaw na ebidensya tungkol sa China. Ang pag-angat ng China ay nagpapakita. Ibig sabihin, ang pag-angat ng China ay nagpapakita ng isang hindi pa nagagawang landas para sa isang makapangyarihang bansa. Ibig sabihin na ang isang bansa ay maaring umangat na hindi kinakailangan magpasimula ng digmaan sa ibang bansa o mangamkam ng yaman ng iba. Kaya ito ay napakahalaga. Tingnan mo, sa loob ng 500 taon maraming digmaan. Pero sa nakalipas na 40 taon, umangat ang China nang hindi nasasangkot sa anumang digmaan. Kamangha-mangha ito. Professor Wang, mahalaga ang pag-uusap natin ngayon dahil binigyan mo kami ng maraming pananaw sa pag-iisip ng mga Chino. Sa palagay ko, natutunan ko na tinatangkang ng China na gawing mas inklusibo ang mundo sa pamamagitan ng BRICS at Belt and Road Initiative. Layunin ng China na matiyak ang pag-unlad ng ibang bansa at ang pagkakaisa para sa mas mabuting mundo. Tama? Iisa lang ang ating planeta. Kailangan nating maghanap ng win-win na solusyon. Sa tingin ko, maganda ito dahil sa Estados Unidos, kadalasan naming iniisip na zero-sum game ito. Tama ba? May kailangang manalo, may kailangang matalo. Gusto ng Estados Unidos na maging pandaigdigang hegemon. Sa palagay ko, tulad ng sabi mo, nais ng China maging pandaigdigang manlalaro at mayroon silang sistemang pwedeng pakinabangan ng lahat. May isa pa akong huling tanong para sa panayam ngayon. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking maling akala ng maraming Amerikano tungkol sa China? Marami rin akong Amerikanong viewers sa YouTube channel ko. Kung maaari kang magbigay ng mensahe sa mga Amerikano, alam mo ano ang mensahe na gusto mong iparating, alam mo iparating sa Amerika. Oo, napaka-importanteng tanong. Hindi ko alam kung alam mo o ng mga manonood ang pangalan ng Estados Unidos ng Amerika sa wikang Chino. Isinasalin namin ang United States of America bilang May Go. Alam mo, magandang bansa. Ito ang pangalan ng Estados Unidos, US, sa wikang Chino. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, alam mo, para sa karamihan ng mga Chino, sa kanilang pananaw, iniisip nila na ang Estados Unidos ay isang magandang bansa. Pero ang problema, para sa maraming karaniwang Amerikano, pinapalabas nilang masama ang China. Naiilang sila, nakakaramdam ng kaba,
na baka layunin ng China na pabagsakin ang kasalukuyang pandaigdigang kaayusan. Kahit sa ilang boses mula sa Western media o bagong media sa Twitter o Facebook, may mga tao na naghihinala kung sasakupin ba ng China ang US. Hindi, imposible yon. Sa China, karamihan ng mga Chino, sa tingin ko, ang layunin nila ay gawing mas maganda at mas maginhawa ang kanilang buhay. At para sa pamahalaang Chino, karamihan ng kanilang lakas ay nakatuon sa mga solusyon sa loob ng bansa dahil may 1.4 bilyong populasyon ang China. At ang paglutas sa usapin ng kabuhayan ng 1.4 bilyong tao ay hindi madaling trabaho. Wala kaming sobrang kapasidad para pamahalaan ang buong mundo. Kaya naman ginagawa ng China ang makakaya nito upang itaguyod ang isang inklusibo, patas, magkakaugnay at multilateral na bagong globalisasyon at bagong sistema. Gusto lang namin gawin ang aming makakaya para makipagkaibigan sa lahat. Ayaw namin magkaroon ng kaaway kahit kanino. Gusto lang namin gawin ang aming makakaya para makatulong sa napapanatiling pag-unlad ng mundo. Kaya mga kaibigang Amerikano, mga karaniwang Amerikano, huwag ninyong ituring na masama ang China. Mga Chino, gusto namin makipagkaibigan sa kahit sinong Amerikano. Gusto lang naming gawin ang aming makakaya para mas mapabuti ang mundo. Kaya sa tingin ko, hindi tayo dapat manatili sa maling pag-unawa tungkol sa China. Professor Wang, ang ganda ng sagot mo. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na mahigit 20 taon na akong bumibisita sa China. Madalas akong tanungin ng mga Amerikano kong kaibigan, Cyrus Jansen, kumusta ang China? Paano ka tinatrato bilang Amerikano doon? At sinasabi ko, alam mo, sa loob ng 20 taon, pumupunta ako sa China at lagi akong tinatrato ng may paggalang. Sa bawat pagkakataon, tulad ng sinabi mo. Alam mo, parang, saan ka galing? Galing ako sa Meimei Guo. Parang, Meiguo, magandang lugar, magandang bansa. Alam mo, oo, tama. Parang, alam mo, napakagandang lugar. Alam mo na. Ikaw din ay dayuhan pala. Oh, Uy, kaya ko. Kaya ko. Marami na rin akong natutunan. Thank you so much. Oo, pero mahalaga ring malaman ng mga manonood ang perspektibo ng mga Chino dahil marami talagang hindi pagkakaintindihan. At gusto ko lang ipaalam sa lahat dyan na para umunlad ang mundo, kailangan nating magkaroon ng magandang relasyon. Lagi kong binabanggit sa YouTube channel na ito na kapag nagtulungan ng Estados Unidos sa China, panalo ang mundo. Sa palagay ko, mahalaga ang mensaheng ito para sa 2026 at sa mga susunod. Kaya Professor Wang, salamat sa oras mo at sa iyong mensahe. At salamat din sa, alam mo na, pagbabahagi nito sa buong mundo. salamat. Magpatuloy tayo mag-ugnayan. Siyempre, perpekto. Lahat kayo, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panonood ng video natin ngayon. Sana ay may natutunan kayo at siguraduhin ninyong manatiling nakatutok habang patuloy naming ibinibigay ang pinakamahusay na kaalaman tungkol sa geopolitics sa buong mundo. Ako ang inyong host, Cyrus Jansen. Salamat. Inasahan naming makita kayong muli sa aming susunod na video.